Boxing update mga tol, Jaron Boots Ennis has signed a multi-fight promotional deal with Eddie Hearn Matchroom alongside Boots Promotion to fight on the zone moving forward. Tuluyan nang umalis si Jaron Boots Ennis under ng PBC Promotion. Tinanggap nang ino-offer ni Eddie Hearn ng Matchroom Promotion. May kardada si Ennis na 31 wins, 28 KOs, walang talo, may edad na 26. Hinamon agad ni Jaron Ennis itong si Terence Bud Crawford. Wala na ro ibang kalaban ngayon si Terence Crawford na mas malupit kay Jaron Ennis. Jaron Ennis asked if he believed Terence Crawford want to fight him. Sagot naman ni Ennis, "I'm not sure. He said a few times he's not looking my way. I'm not a big enough name. But there's nobody else left for him to fight. Either you fight me or you fight nobody." Sinasabi nga po ni Terence Crawford na wala raw siya mapapala kay Jaron Ennis. Pero sinasabi naman ng mga boxing fans mga tol, si Jaron Ennis na lang ang malupit sa welterweight na pwedeng tapatan ni Terence Crawford. Kaya mas maganda raw lumaban na lang si Terence Crawford kay Jaron Ennis kaysa mabakante ang kamao. Sa ngayon kasi nag-aantay pa ng kalaban si Terence Crawford, matagal na naman mabakante. Gusto ni Terence Crawford ngayon akyatin ang 154 pounds para talunin si Sebastian Fundora. Hawak nga po ni Sebastian Fundora ang Unified WBC WBO. Magandang laban kay Crawford ito dahil Unified belt ang nakataya, maging 4 division champion pa. Pero sobrang yamado si Crawford kay Sebastian Fundora. Kung hindi nga lang daw nasugatan si Tim Tszyu, baka natalo pa itong si Sebastian Fundora. Maganda sana kalaban ni Terence Crawford si Tim Tszyu kung hindi na-upset kay Fundora. Kaya marami pa rin ang mas gustong makita na maglaban si Jaron Ennis at Terence Crawford. Hindi pa masyadong kilala si Jaron Ennis ngayon dahil hindi pa nabibigyan ng big fight. Kaya nga kinuha ito ni Eddie Hearn dahil plano ni Eddie Hearn bigyan ito ng maraming laban sa loob ng isang taon. Balak daw niya bigyan si Ennis ng 3 to 4 fight in 1 year. Gagawin daw ni Eddie Hearn maging superstar itong si Jaron Ennis. Kaya abangan natin ang karera ni Jaron Ennis dito sa Matchroom Promotion. Sa susunod na laban ni Jaron Ennis, ipapalabas na po yan sa The Zone. Sa ibang banda naman, TJ Doheny posibleng papalit kung may atras sa laban ni Luis Nery versus Naoya Inoue. Ayon nga po kay Sean Gibbons mga tol, kung sakaling biglang umatras itong si Luis Nery kay Inoue, papalit daw itong si TJ Doheny. Pero tingin ko hindi naman na-atras si Luis Nery dahil ito na ang pagkakataon niya mapalaban sa monster ng Japan. Kung magbigay ng upset si Luis Nery, siguradong aangat ang karir. Kung sakaling matalo naman si Luis Nery dyan, malaki pa rin ang kikitain niya sa laban. Matatalo pa sa isang pound for pound fighter. Pero sabi nga ni Luis Nery mga tol, dalawa lang ang pupuntahan yan. Ina-knockout daw niya si Naoya Inoue o kaya siya ang ma-knockout. Kaya naghahanda raw si Luis Nery hanggang 12 rounds pero gusto niya tapusin agad ang laban kay Inoue. Baka mabaliktad ang mangyari mga tol, si Luis Nery pala ang matapos ng maaga. Sa ibang banda naman, Tyson Fury versus Alexandre Usyk sa May 18, bakbakan ito para sa undisputed belt. Sinabi ni Tyson Fury hindi daw belt ang hinahabol niya kay Alexandre Usyk. Kung belt lang daw ang habol ni Fury, kaya daw niya bumili ng napakaraming belt. Mas namomotivate daw ngayon si Fury sa pera na kikitain niya kay Alexandre Usyk. Para kay Fury mga tol, pera na lang daw ang nagtutulak sa kanya para lumaban sa boxing. Wala na daw siya pakialam sa titulo. Kaya daw niya bumili ng maraming belt sa kikitain niya kay Alexandre Usyk. Sinabi rin ni Tyson Fury na balak niya isunod si Anthony Joshua kung manalo kay Alexandre Usyk. So abangan natin ito mga tol, bakbakan sa heavyweight division.